So yun guys, magandang araw, Bayang Pilipinas. At pag-uusapan natin ngayon yung ipinatawag kong emergency meeting kanina dun sa kabilang company na Saraya Motors Incorporated. Una, bakit ba ako nagpatawag ng emergency meeting? Pangalawa, ano ba yung mga issue, bakit kailangang lutasin kaagad? At ano yung mga naging solusyon doon sa mga issue nila na dapat masolusyonan ng mas maaga at hindi na dapat palalain? So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At bago ang lahat ay magbibigay lang ako ng konting ideya kung anong meron doon sa Saraya Motors Incorporated. Nagbibenta yan ng mga surplus Japan trucks, mga equipments, heavy equipments, at kami rin yung nagbibuild ng mga truck ng ibang company namin. So, yan ang purpose ng Saraya Motors Incorporated. Meron dalawang klase ng empleyado sa Saraya Motors Incorporated. Yung unang empleyado, yung direct hired mismo ng company, nandyan yung HR, nandyan yung accounting, nandyan yung sales. At pangalawang empleyado ng Saraya Motors Incorporated ay under ng mga contractors. Sila naman ay hindi direct hired ng company pero under pa rin sila ng rules and regulation ng Saraya Motors Incorporated. So ano ba yung nagkaroon ng issue? Ang nagkaroon ng issue ay ang direct hired namin mismo na mga in-house. Ano ba yung nangyari kanina? Bakit? Or mga nakarang araw, bakit kailangan ko na silang ipatawag at magkaroon ng emergency meeting kanina? Ang emergency meeting ay hindi yan nakatakda o walang petsa yan kung kailan gaganapin. So, hindi naabisuhan ng mas maaga yung mga empleyado. Basta lang magpapatawag ako ng emergency meeting dahil may mga kailangan pag-usapan kaagad-agad, urgent, at kailangan malutas kaagad kung ano man yung mga problema. Yun yung emergency meeting na ginagawa namin. So, kung hindi naman emergency meeting, nagpo-post kami niya na mayroong meeting na ganito, pinapasulat ko dun sa whiteboard nila, naka-schedule ang mga meetings. Pero kanina kasi talaga kailangan ng emergency meeting dahil para masolusyonan kaagad yung mga issue at hindi na lumala pa. So, nangyari din pala yung meeting na yan dito mismo sa office ng Essentials. Hindi na ako pumunta doon dahil marami rin akong trabaho rito at may mga appointment nga ako ngayong araw, kaninang araw na yan. So, sila na yung pinapunta ko dito, yung mga empleyado na lang ng Saraya Motors Incorporated, yung in-house. So, ano ba yung mga dapat naming pag-usapan kanina na agad-agad ay dapat masolusyonan din? So, number one, yung mga hindi pagkakaintindihan ng empleyado. Bakit ba nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga empleyado natin? Unang-una sa lahat guys, ganito yan. Sa pagpapatakbo ng isang negosyo, bilang isang may-ari, ikaw ang may liability sa lahat. Mapalugi man yan, mapaproblema man sa customer yan, o problema ng mga empleyado, lahat yan ay pananagutan mo, liabilities mo lahat yan bilang isang may-ari. Kahit sabihin pa natin na nag-hired ka ng tao doon para sila dapat yung humarap ng mga problema na yan, kung nangyayari minsan, sila na rin yung nagiging problema, hindi na nila talaga kayang solusyonan yan. So doon na lang muna tayo mag-stick sa isang issue. Ang hindi pagkakaintindihan ng mga empleyado namin sa Saraya Motors Incorporated. So, ano ba yung mga nangyari? Bakit hindi sila nagkakaintindihan? Napansin ko may mga obligasyon kasi doon sa kabila yung supervisor namin na ibinabato dito sa accounting. Accounting kasi namin nandito sa main office. Kaya lang, naging problema, pati yung pagpo-purchase, pati paghanap ng materials, ipinasa na sa kanya ng supervisor doon sa kabila. Pati pakikipag-usap sa contractor ay naging trabaho na nung accounting namin dito. Naging mabigat ang obligasyon niya kasi bukod sa katulong na rin siya ng sales, ay naging obligasyon niya patuloy ngayon yung mag-purchase, mag-aral kung anong mga klaseng pyesa o materyales yung kailangan dun sa kabila, pati yung pakikipag-usap sa kontraktor ay naging trabaho na niya. At doon ko naramdaman na medyo nagkakaproblema na talaga yung operation ng buong Saraya Motors Incorporated dahil yung trabaho nung supervisor doon ay napabayaan na niya at naipapasa na niya sa hindi naman dapat magtrabaho nung trabaho niya. So, ano ba ang pananagutan natin kapag ganun? Medyo naging complacent tayo na pabayaan natin sila, pinabayaan natin sila magdesisyon kahit medyo hindi na tama yung mga naging desisyon nila. At siguro kulang na rin na sa paalala na kailangan mag-aral.
The way na makikipag-usap na lang sa contractor, hindi sila naturuan or hindi sila natututo dahil hindi sila napagsasabihan na mag-aral. Obligasyon natin yan na i-remind sila palagi doon sa mga trabaho nila at obligasyon din natin na i-remind sila na matuto at mag-aral. Aralin yung trabaho, i-improve yung mga sarili nila at kung kinakailangan pa nga, magbasa ng libro kung ano yung merong available na libro na nababatay doon sa kung anong klaseng trabaho meron sila. So, kulang tayo sa reminders. Kulang ako mismo sa reminders doon sa kanila. Wala tayong magagawa kahit sabihin nating kapalpakan ng empleyado natin, kahinaan ng empleyado natin, or sinasadya na hindi talaga ginagawa yon. Tayo pa rin ang maapektuhan yan sa bandang huli. So, tayo pa rin ang may liabilities sa lahat ng pangyayari dyan sa kumpanya na yan. So kahit anong balibaliktarin natin yung sitwasyon dyan, ikaw yung may-ari, kung anong kahinaan ng tao mo, magre-reflect sa yan. Kung gaano ka kagaling, dapat maging magaling din yung mga tao mo. So kailangan lang talaga palagi ng agapay o kailangan ng guidance ng mga tao natin palagi. Kung hindi man siguro natin sila ma-meeting, direkta natin silang kausapin kasi minsan nangyayari hindi na kami nakakapag-meeting talaga dahil nakapokus ako sa mga bagong itinatayong negosyo at ganoon din naman sa MFR, medyo mabilis kasi ang ikot ng negosyong ito, so kailangan na susubaybayan ito, hindi tulad sa kanila kasi medyo hindi ganoon kahirap ang trabaho doon guys, pero kailangan pa rin talaga mag-aral yung supervisor doon at lahat sila ay kailangan nakasunod sa proseso na kung ano man yung ipapatupad namin ay naipapatupad din ng maayos ng supervisor. Talagang ang empleyado, kapag tinuruan natin yan at willing matuto ay matututo yan. Yung empleyado lang na medyo malaki yung ulo, yun nagiging problema natin sa huli. Kasi sila yung ayaw na tumanggap ng information. Tingin nila, alam na nila lahat o tingin nila magaling na sila. Yun yung mga hindi dapat tularan. Ganong klaseng mga empleyado. Kasi kapag empleyado ka, kahit ako nga mismo na may-ari, nag-aaral ako kasi hindi talaga natatapos yung improvement hindi yan humihinto Hindi ako naniniwala na pag magaling ka na magaling ka na talaga. Talagang gagaling ka lang dahil tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Lahat naman ng kagalingan ay nakukuha sa experience, tuloy-tuloy na pag-aaral. So, doon ako naniniwala. Pag huminto ka, mapag-iwanan ka. Pag huminto ka at tingin mo sarili mo magaling ka na, ay nagkakamali ka doon. Walang magaling na hindi nag-a-adapt. Walang magaling na hindi nag-innovate. Walang magaling na hindi nag-aaral. Kailangan talaga natin silang, kung pwede, weekly mag-meeting para magkaroon sila ng feedback kung ano yung mga pagkakamali, ano yung mga dapat ituwid, mapag-usapan. So, hindi nangyayari sa amin yon, pero ngayon, at least, kapag katapos ng meeting namin, nagkaroon ng solusyon. Nagkausap na kami ng mga empleyado at magpapatawag kami ng meeting monthly. So, meron na kaming schedule ng meeting at lagi na namin pag-uusapan yung mga issue. Yun naging solusyon. So, yun din naman sa pagbabangayan ng mga empleyado dahil din yan sa walang feedback or miscommunication. Sabihin na natin siguro na dahil sa nagkamali na nga siya ng trabaho niya, naitoka sa iba yung trabaho niya at hindi ko rin na-guide siguro ng maayos. So, hindi na sila nagkaintindihan. Lahat na naging trabaho, binato na niya sa accounting. So, isa yan sa naging issue kaya pinatawag ko sila. Nangyayari naman talaga yung pagbabangayan ng mga empleyado dahil siyempre minsan, yun nga, dahil sa may mga trabaho na ipinapasa doon sa hindi naman nakadesignate doon sa trabaho na yon, magrereklamo yon. Yung mga ibang empleyado din na nakakaramdam doon sa sitwasyon ay mag-iiba rin yung pag-iisip nila kaya hindi rin healthy ang environment nila kaya normal siguro nagkakaroon ng bangayan yung mga empleyado dahil kulang sila sa feedback, kulang sila sa meetings, kulang kami sa pag-uusap. So nilatag ko kanina yung mga solusyon at every month mag-meeting na lang kami at yung mga naging issue ay napag-usapan na rin namin. At ipapaalala ko sa inyo guys, pagdating sa mga empleyado, kung hindi ka matyaga magturo niyan, ang mangyayari sa'yo, mag-hired ka, aalis, mag-hired ka matapos ang kontrata, mag-hired ka, hindi magiging magaling ang tao, paalisin mo. Tatlong pangyayari lang palagi ang mangyayari sa'yo kung hindi ka marunong magtiyaga at magturo sa mga tao mo. Nasabi ko minsan doon sa mga nauna kong content na ang empleyado ay isa sa puhunan yan.
kung magawa mong turuan ng maganda at mapagtyagaan mong turuan na gumaling ang mga empleyado mo, magiging puhunan mo rin yan balang araw. Pag gumaling din kasi ang mga yan, ay makaka-benefits dun yung company bukod sa mga sarili nila. May mga company kasi na nag-hired ng 6-month contract. Dito sa amin, hindi uubra sa amin yung mga ganyang klaseng hiring kasi sa amin, mas maganda yung mas matagal yung tao sa company namin, nagmi-minimum of 2 years para at least natuto talaga sa trabaho at gumaling talaga sa trabaho at least nakapag-ambag man lang ng mga kagalingan sa kumpanya bago umalis. After nung 2 years, 3 years, pwede na yan silang umalis kasi para din naman makahanap sila ng bagong buhay na marunong na sila dahil sa karunungan na nakuha nila sa loob, maipasa nila sa labas. Ganun ang proseso na ginagawa namin dito. Pero yung 6 month, 1 year, masyadong hindi pa hinog yan. So, pangit ang ganon. Unang-una, pangit yan doon sa empleyado mismo kasi ano ba ang natutunan ng 6 months? Ano ba ang natutunan ng 1 year? So, paano pag lumabas yan? Pag lumabas ba yan, i-build niya na ba yung sarili niya dahil wala naman siyang gaon natutunan sa loob ng 6 na buwan or 1 taon doon sa kumpanya mo? So, pag lumabas yan sa kumpanya mo, maghanap lang din ng trabaho yan. Wala namang natutunan eh. Ano ang haharapin niya sa labas kapag wala na yan sa'yo? Eh, wala naman siyang natutunan. Pangalawa, wala rin siyang gaanong maiaambag sa kumpanya mo pag ganun lang kaiksi ang experience niya or ganun lang kaiksi yung pamamasukan niya sa kumpanya mo. Kasi isa, ang 6 months hanggang 1 taon na pagtatrabaho ay para lang yan doon sa mga basic na trabaho na hindi kailangan pag-aralan. Pero para sa akin, karamihan sa mga trabaho kailangan talaga matagal ang mga empleyado. Dahil sila mismo makakapulot ng karunungan, makakapulot ng aral dyan sa mga pinaggagawa nila araw-araw dyan sa kumpanya mo. Yun na lang ang ambag ng company sa mga empleyado natin. After 2 years, bigyan mo ng kontrata. After 2 years, tanggalin mo, bayaran mo. At least sila sa mga buhay nila sa labas, may kakayahan na sila na harapin yung buhay dahil gumaling sila doon sa 2 taon na ibinigay mo sa company mo. Sa akin nga 3 years kasi tingin ko sa mga tao ngayon, hindi pa nila talaga matututunan o hindi pa talaga nila maiintindihan yung buong proseso ng kumpanya kapag hindi sila umabot ng 3 taon. Yung iba kasi dyan, unang 6 na buwan, gusto lang yan magtrabaho, sumahod. Makasurvive lang. After 6 months to 1 year, gusto lang yan makaipon ng konti. After 1 year to 2 years, doon yan sila mag-iisip na kailangan kong matutong mabuti dito dahil ito rin yung klase ng hanap buhay na gagawin ko sa labas. Or mas matatag na ako dahil may marami na akong nalalaman sa loob ng 2 taon at kaya ko nang lumaban sa labas. So, yun ang minimum sa pagtatrabaho sa pagiging empleyado para sa akin. 2 years. Pero dahil sa katigasan na ng ulo ng mga empleyado ngayon, bigyan na siguro natin ng 3 taon bago matuto sa mga kumpanya natin, bago gumaling sa mga kumpanya natin, bago natin sila bitawan. Para at least may madalaman lang silang kagalingan sa labas sa loob ng 3 taon na naging empleyado natin sila. So, ganun ako mag-isip para sa mga empleyado namin. So, okay na siguro guys. O kung may kulang pa sa susunod na video kasi inaantok na rin ako. 11:15 na ng gabi. Magandang araw, Bayang Pilipinas.